Magandang umaga po sa bawat isa. Praise God. Napaka sarap po na makita na kahit po yung pang gusto nating matulog, magpahinga, dahil araw ng linggo, pahinga po. Binigyan pa rin po natin ng kahalagahan yung magising tayo ng maaga o nag-prepare na tayo kagabi pa, yung mga damit po natin, pinrepare na natin. Para lang makadalo po tayo ng maaga na hindi tayo mali sa ating pananambahan. Ito po ay isa sa mga kung paano po natin nakikita ang ating sarili na nagiging matured po tayo o nagle-level up po tayo sa ating mga pananampalataya. Sa mga nakaraan pong 2 buwan o halos 3 na po, patapos na po ang August. Last day na po ng August ngayon. Ay August ng July. Napag-aralan po natin dito sa ating pananambahan ang patungkol po sa essential and powerful character traits na dapat pong nakikita o makita o maipamuhay ng isang tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. At alam ko po na ang bawat isa't isa po sa atin ay may natutunan. Amen po. Dahil po ang pinag-uusapan natin yung the power, essential and powerful, ang kahalagahan at ang kapangyarihan ng mga karakter, pag-uugali, yung dapat nakikita sa atin bilang mga mananampalataya. At dapat kahit na po hindi doon sa 2 buwan o 3 buwan na ito, yung mga nakaraan pang mga messages natin, dapat meron pong nangyayari sa buhay natin. Hindi lang po tayo pumupunta rito, hindi lang po tayo nakaupo at nakikinig dyan. Pinakikinggan po natin ng maigi at ating pong inuunawa at ating dinidesire. Inaasam po natin na ang mga salita o ang mga messages po ng ating Panginoon na naririnig po natin ay ipamumuhay po natin. Amen po ba? Hindi lang po yung pinakinggan natin. Kaya nga po, ng mga nakaraan na buwan, napag-usapan po natin o natalakay po natin dito sa likuran ng pulpito, yung mga essential and powerful character traits ng isang tunay na mananampalataya. Yung pong, July, June, yung May, April, o May na po nung mag-umpisa tayo, yung power of integrity. Nandyan po yan sa natin, sa baba. Doon po sa bulletin board po natin. Yung core values po natin. Ito po yung unang tinalakay natin, yung the power of integrity, compassion, unity, passion, generosity. Pangalawa, yung susunod na buwan po, yung power of forgiveness. Yung hopefulness, yung self-discipline, perseverance. At ito pong buwan na ito, yung the power of yung boldness, gratefulness, humbleness, at faithfulness. At ang pinakahuli po, yung obedience. Ngayong umaga po, ito po yung tatalakayin natin. At dito po na ilan po yung mga napag-usapan natin o narinig nating mga messages. Natural po, dapat meron na pong nangyari sa buhay po natin. Meron na po tayong nakita, tayong mismo, meron na po bunga yung mga messages na yan sa buhay po natin. Alam po ninyo kung hindi po magkakabunga yan, useless po yung pagpunta natin dito. Useless lang po yung pagkaupo ninyo dyan. Kung ang kaisipan pala natin o kaisipan po ninyo ay lumilipad, wala dito. Wala doon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po na i-train, magkaroon po ng transformation, magkaroon po ng change of mind tayo. Na kapag pumunta tayo o kahit hindi pa po tayo pumupunta, nasa bahay pa lang tayo, dapat nakatuon na yung isip natin. Ano pa kaya yung aking makakain, maririnig na salita para yung aking spiritual na buhay, na relasyon sa aking Panginoon ay lalo pang maging masagana, lalo pang umunlad, lalo pang mag-level up. Kaya nga po,
itong pag-aaralan po natin ngayon ay napaka-importante. Isa kung babasahin po natin ang kabuuan ng Bible, yan po yung inuutos niya sa atin na dapat nating gawin. Na alam ko po, mahirap. Mahirap ang sumunod sa ating Panginoon. Hindi po basta-basta. Magdi-decide ka. Kaya nga po sa umagang ito, bago natin talakayin ang the power of obedience, isa po sa mga salita ng Diyos na naisulat po sa Biblia, sa Epeso, na isinulat po ni Pablo patungkol po sa mga anak. Ano po yun? Yung sa Ephesians chapter 6, verse 1. Ang sabi po diyan, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Yung susunod pong verse diyan, ano po yung sinasabi niya? Honor your father. Bakit hindi po inuna yung honor sa obey? Bakit inuna po yung obey? Pwede mong i-honor ang mga magulang mo, pero hindi mo sila sinusunod. Kaya po napaka-importante yung obedience. Kaya sinabi diyan, obey. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sabi po, honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise. Ano po yung promise diyan? Yung susunod po diyan, so that you may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Amen po mga kabataan. Pwede po ninyong i-honor, respetuhin ang inyong mga magulang, pero disobedient kayo. Kaya nga po inuna yung obey. Napaka-importante po sa ating Panginoon. Pag-aaralan po natin yan maya. Kaya nga po, obedience to God is always the best and wisest decision na gagawin po ng bawat isa't isa sa atin. Ito po yung pinaka-best. Pag sumunod ka sa ating Panginoon, lahat po ay magiging maaliwalas. Lahat magiging masagana ka. Sigurado po ito. Bakit hindi po nararanasan ng karamihan? Partial lang po kasi ang obedience. Tandaan ninyo, kapag partial lang ang obedience, hindi po obedience yan. Disobedience pa rin po yan. Kung 99.9 ang obedience mo sa Diyos, hindi po 100% na obedience yan. Disobedience pa rin po yan. Yung 99.9. Ang gusto ng Diyos, 100% na obedience. Amen po ba? Kaya nga po, ang obedience is doing God's will, God's ways, at po yung God's timing. Amen po. Ang obedience po, katulad po ng forgiveness, itinuturo po sa atin kung paano tayo magpatawad dahil ang Panginoong Hesus pinatawad po tayo. Kaya dapat marunong tayong magpatawad. Hindi po natin pwedeng sabihin, Lord, masyadong masakit yung ginawa niya sa akin, yung sinabi niya sa akin. Pwede hubang next year na lang? Next year ko na, pag-iisipan ko pang mabuti. Mananalangin pa po ako ng masinhi. Hindi po ganon. Pag sinabi ng Diyos, magpatawad ka ngayon. Pumapasok pa lang sa iyo yung espiritu ng unforgiveness, dapat nire-rebuke mo na yan. Huwag mo nang papasukin. Kasi alam mo na yung tama alam mo na yung totoo. Matagal ka ng Kristiyano Amen. Kaya dapat yung power of obedience na yan, maliwanag na sa iyo. Hindi ka na nagbibigay pa ng mga scapegoat. Kapag pinapatigas mo ang puso mo, patitigasin ng Diyos yan. Baka wala ka nang magawa. Kaya nga, ang katotohanan po, pag nalaman natin, tayo po ay pinapalaya niyan. Amen. Kaya nga, tandaan po natin, yung obedience is doing God's will, ang pamamaraan ng Diyos at yung tamang panahon o yung panahon ng ating. Yun po ang susundin natin. Kaya nga po lagi natin sinasabi, ang lahat ng ating pinag-uusapan lagi nakabatay dito. Final say po ang Bible. Amen. Kaya nga po sa umagang ito,
pag-aaralan natin yung the power of obedience. Sa 1 Samuel chapter 15 verse 22 up to 23, ang sabi po dito, "But Samuel replied, 'What is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams.'" Verse 23, "Rebellion is as simple as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king." Tayo pong sumandali ay yumukot manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, muli po kami po ay nagpapasalamat. Nagagalak dahil naririto na naman po kami sa loob ng iyong sanktuaryo. Magkakasama na nagpupuri, sinasamba ka, Panginoon. Pinapasalamatan ka sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa bawat isa't isa sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, dahil muli pinaranas mo na naman sa amin sa pagbukas ng liwayway, Panginoon, ng bukang liwayway, Panginoon Diyos. Lord, sa umagang ito, naranasan na naman namin, Panginoon, ang iyong unconditional love sa bawat isa't isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na nagising kami. Malalakas yung aming mga katawan. Wala po kami sa banig ng karamdaman, Panginoon. In spite, Panginoon, kung yung mga iba naming mga kapatid ay may mga karamdaman, alam po namin na may pananampalataya sila na pinagaling mo na sila, Panginoon Diyos. Dahil ito yung sinabi mo sa iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong mga sugat at latay, pinagaling mo na po kami sa lahat ng uri ng aming mga karamdaman. Panginoon, maraming salamat sa malakas na pangangatawan na ito. Nawa, ang hangarin namin, gamitin mo po kami sa ikalalawak pa ng iyong ministeryo, Panginoon. Maging matapang kami para ipahiwatig, Panginoon, i-share ang iyong salita. Panginoon Diyos, nawa ang iyong presensya po, ang siyang maranasan namin sa umagang ito. Ang salita mo ang siyang magiging salita ko, Panginoon Diyos. Lukuban mo po ako ng iyong banal na dugo at ng iyong presensya, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Ang pangalan mo lang ang itataas namin at wala na pong iba, Panginoon. Muli, sa iyo pa rin namin ibibigay ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang 1 Samuel po, chapter 15, kung babasahin po ninyo yung unang mga talata nito, verses nito, ito po yung sinabi ng ating Panginoon kay Samuel na paparusahan niya yung mga Amalekites. Ito po mga Amalekites na ito po yung mga umusig. Nung lumabas ang mga Israelita sa Ehipto. Himbis na tulungan, ginawan po nila ng hindi maganda. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, paparusahan niya ang mga Amalekites. Kaya nga po, dito, sinabi niya na ang hari po noon ay si Haring Saul. Inutusan niya po yan. Pinasabi niya kay Samuel, nalulusubin po nila, sasakupin niya ang mga Amalekites. At ang ginawa po ni Haring Saul, kanya pong binuo o tinipon ang mahigit sa 200,000 na mga sundalo. Iba pa po yung 10,000 na nanggaling sa Juda. At ito po ang ginawa niya. Sinakop niya po. Pero meron pong sinabi ang Diyos, ang Panginoon, kay Samuel na sinabi niya kay Haring Saul. Ang sabi niya po, ubusin ninyo, lipunin ninyo ang lahat. Wala kayong ititira. Lalaki, babae, bata, sanggol, hayop, lahat. Walang ititira. Yun po ang utos ng Diyos na dapat gawin ni Haring Saul. Ginawa naman po ni Haring Saul. Nilusob niya, pinatay niya po lahat. Yun lang ang pinatay niya po. Yung mga hindi magaganda o yung hindi niya pakikinabangan. Pinatay niya po lahat. Pero ang ginawa niya, yung hari ng Amalekites, si Haring Agag, binihag niya po.
Pagkatapos, kinuha niya po yung mga papakinabangan niya, yung mga matatabang hayop. At ano po ang ginawa niya? Nung nangyari na po yan, pumunta po siya sa Mount Carmel. At doon po, nagpatayo pa siya ng kanyang monumento. Tingnan po ninyo yung ginawa. Yung asal, yung karakter po. Yung ugali ng tao kapag nasa kapangyarihan na siya. Pwede siyang, gawin niya yung pinagagawa sa kanya pero hindi siya obedient. Kaya nga po dito, pumunta siya sa Mount Carmel, patayo siya ng monumento niya, si Haring Saul, pagkatapos pumunta po sa Gilgal. Doon sa lugar na yon, mag-o-offer daw siya para sa ating Panginoon. Kaya nga ang ating Panginoon, inutusan niya si Samuel, si Propeta Samuel, puntahan mo nga si Saul. Kasi hindi ako nalugod, hindi ako natuwa sa kanyang ginawa. Hindi niya sinunod kung ano yung aking pinag-uutos. Kaya ngayon, sabi niya, hindi na siya hari sa Israel. Hindi nalugod ang Diyos. Tayo po, gaano po tayo masunurin sa ating Panginoon? Nalulugod ho ba ang Diyos sa atin? Sa kasalukuyan po na sitwasyon natin, nalulugod ba ang Diyos sa atin? Nung nasa Mount Gilgal po, o sa lugar na Gilgal po, si Saul, doon pinuntuhan ni Samuel. Tapos sabi niya, pagpalain ka ng Panginoon, sabi pa ni Saul kay Samuel. Sinunod ko yung pinagagawa ng Panginoon, sabi niya. Aba, sabi ni Samuel, ano yung naririnig ko ng mga ingay, ng mga tupa at yung ungol ng mga baka? Aba, sabi niya, kinuha ng mga tauhan ko yan, yung mga matataba, para ihain, ibigay sa ating Panginoon. I-sacrifice, sabi niya. Nakagawa siya kaagad ng dahilan. Pero hindi yun ang utos ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, patayin lahat, lipunin lahat, walang ititira. Kaya nga, lalaki, babae, matanda, bata, sanggol, mga lahat ng hayop, pinapapatay ng ating Panginoon. Pero hindi niya sinunod. Gumawa pa siya ng napakagandang reason niya. Pero ano ang sabi po ng ating pinag-uusapan dito? Ang sabi po ni Samuel sa kanya, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice? Ano ang mas mahalaga sa iyo, Saul? Yung bang pag-o-offer mo o yung pagbibigay mo ng sakripisyo o yung pagsunod mo sa kanyang boses, sa kanyang pinag-uutos? Ano po ang mahalaga sa atin? Yung obedience ba? Yung pagsunod natin sa Diyos? O yung nagbibigay tayo ng offering? Pwede po tayong magbigay ng tithes and offering. Pero hindi tayo sumusunod. Hindi natin sinusunod. Ano ba yung mga pinag-uutos ng Diyos sa atin? Alam po ninyo, isa sa pinakamahirap na gawin ng isang ng isang Kristiyano po ay yung sumunod siya unang-una sa utos ng ating Panginoon. Yung pagbibigay ng ating mga ikapo. Marami pong nag-i-struggle dito sa pagbibigay po ng ikapo. Marami pong nagsasabi dito, pwede naman siguro yung 10% gawin ko na muna ng 5%. Kasi nangangailangan ako. Bakit? Hindi ba alam ng Diyos ang pangangailangan mo kung talagang pinaniniwalaan mo at sumusunod ka sa salita ng Diyos? Dito po natin makikita yung sarili po natin. Kaya nga sinabi ni Samuel, listen, makinig ka. Makinig tayo. Pakinggan natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Ano ang sinasabi niya sa atin? Obedience is better than sacrifice and submission
is better than offering the fat of rams. Obedience, napaka-importante po sa ating Panginoon ang pagsunod. Pwede po tayong mag-ministry. Pwede po natin gawin lahat ang ministry po sa bahay-sambahan na ito. Pwede pong araw-araw nandiyan kayo. Pwedeng araw-araw nananalangin kayo. Nagmi-ministry kayo. Kasama kayo sa praise and worship dito. Sa mga technician. Lahat, pwede mong gawin yan. Pero kung hindi ka naman obedient, hindi pa rin nalulugod ang Diyos sa inyo. Tandaan po natin yan. Kaya nga po, ano ang sabi? God wants obedience from the heart, not religious acts. Ang Diyos po hinahanap niya kung ano yung pagsunod natin na nanggagaling sa puso natin. Hindi po yung mga ginagawa natin. Pwede po maging palamuti lang lahat yung mga ginagawa natin yan. Pero wala kang obedience, hindi ka marunong sumunod sa ating Panginoon. Marami po sa atin dito. Doon lang po sa CEO ko. Sabi niya, noong una, pastor, sabi niya, tuwing nababanggit po o nagiging mensahe ang tithings, lagi po akong tinatamaan dahil hindi po ako nagtitithes. Nag-o-offering lang po ako. Pero lagi po akong tinatamaan pag nababanggit po ang tithings. Nagkaroon po siya ng conviction. Sinunod niya ang ating Panginoon. Ang trabaho po nito, ang hanap buhay niya po, tricycle driver po siya. Ang ginawa niya, tuwing kumikita po siya, araw-araw, kung kikita po siya ng 500, yung 50, tinatabi na niya. Kahit ano po yung makita niya, kung ano yung kanya, yung magiging kita sa isang araw. Tapos sabi niya, pagdating po ng linggo, ipinagkakaloob ko po yun. Binibigay ko po. At nakita ko po kung paano po katotoo ang salita ng Diyos. Pinagpala siya. Yung isa noon, hindi rin nagtatides. Pero sinubukan niya rin po. Nagtides siya. Tricycle driver din po yan. Kumikita lang po ito ng 1,000 tuwing Pasko, New Year. Yan. Dahil malakas ang pasada po. Pero yung mga ibang buwan po, maliit lang ang kita. Hindi sila kumikita o hindi siya kumikita ng 1,000. Ginawa niyang nag-tithes din po siya. Pagka-Lunes, kumita po siya kaagad ng 1,000. Ang sabi niya sa sarili niya, tsamba lang. Pero yung Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, kumita po siya ng mahigit 1,000. Hindi na po tsamba yun. Ipinapatutuo po ng Diyos sa Kanya. Kung sumunod ka ng 100% sa ating Panginoon, mararanasan mo yung Kanyang pagpapala, yung promise niya. Alam ko po, marami pang nag-struggle sa atin pagdating po sa pagsunod sa tithes and offering. Hindi natin na ibibigay ang kabuuan ng tithes natin. Pero gawin ninyo, kaya nga sinabi, subukan ninyo ako. Sa Malakay 3:10 and 11, subukan ninyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang durangawan ng langit, gaano ba kalaki ang langit? Gaano ba kalawak ang langit para buksan ng Diyos sa kanyang mga anak na masunurin? Hindi mo kaya saluin yan. Mag-isobra-sobra po yan. Kaya nga po dito makikita natin doon sa 11, I will protect you from the devourer. Sino ba yung devourer na yan? Si Satanas. Hindi kanya pababayaan, sabi ng Diyos. Poprotektahan kanya kay Satanas. Trabaho mo, business mo, pamilya mo, ano man ang meron siya, poprotektahan po ng Diyos. Yan. Kaya napakahalaga sa Diyos yung obedience sa bawat isa sa atin. Kaya nga po dito, ano ang sinasabi po ng salita ng Diyos? Doon sa verse 23, sabi niya, rebellion is as sinful as witchcraft. Yung pong pagsuway, paglaban, paghihimagsik mo sa Diyos, ito po ay kasalanan katulad ng magkukulam.
pangkukulam. Maliwanag po sa atin. Kaya nga kung disobedient ka, rebellious ka sa ating Panginoon, nandyan po. Hindi ko po salita yan. Salita ng Diyos. Katulad ka namang kukulam kapag rebellious ka. At sabi niya po, and stubbornness as bad as worshiping idols. Yung pong katigasan ng ulo natin, ito po ay katulad ng parang nananambahan ka ng mga idols. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king. Kaya nga wag ho nating hintayin na i-reject tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos po ay holy. Amen po ba? Just po siya, righteous, just po siya pag siya po ay humatol. Hindi natin pwedeng sabihin, makanyang ka, Lord, bala akong sapak ka, o mukhang pag-ibig. O bakit? Mamarusa ka. O biyasa ka pa king Diyos? Nung ikaing Diyos, gawa kang impyerno? Yan po yung mga wrong mindset ng tao. Na mga palusot po nila, parang gusto lang nilang magawa yung gusto nila, yung laman. Kaya nga po, obedience is better than sacrifice. Submission is better than offering the fat of rams. Kaya nga po, partial obedience is not an obedience at all. Partial obedience is disobedience. Amen. Dapat 100% po ang pag-uobey natin sa mga pinag-uutos ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya tayo, bigyan tayo ng partial na hangin ng Diyos. Ano kaya yung itsura natin pag humihinga tayo ngayon? Sisingap tangan siguro. Daig tala paret ang ating asma. Kasi partial mo, imbalo mo ka na ako eh. O yan, partial mo naman kaya kang pangisnawa. Kakanyang tangan siguro Pero, anong kaluguding ginukikatan? Amen po ba? Kaya nga po yung obedience, bago po yung yung point number 1 natin, gusto ko lang po i-share sa inyo yung Proverbs 28 verse 9. Ang sabi po dito, if anyone turns a deaf ear to the law, even his prayers are detestable. Kung sino man po sa atin, o kung sino man, yung kanyang tenga, nakikinig niya, naririnig niya, ang salita ng Diyos pagkatapos hindi niya sinusunod. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Even their prayers are detestable. Hindi po pinakikinggan ng Diyos. Kaya nga po, obedience is the fruit of your salvation. Point number 1. Dito po makikita natin, yung ugat po ng ating salvation ay yung pananampalataya natin sa Diyos. At yung ating obedience po, ito yung bunga ng ating kaligtasan. Amen po. Kaya obedience is the fruit of your salvation. Ephesians chapter 2 verse 8-10. For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Doon po sa susunod na verse 9, not by your works, so that no one can boast. Verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Tayo po ay naligtas. Paano tayo naligtas? Dahil ba sa kayamanan ninyo, sa kayamanan natin? O dahil marunong ba tayo? Hindi po. Ang sinasabi diyan, tayo ay naligtas. For it is by grace. Sa biyaya ng ating Diyos. Kaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Yesus. Pananampalataya saan? Doon sa mga itinuturo sa atin ayon sa salita ng Diyos. Nananampalataya po ba kayo
na kayo ay pinagaling na ng Diyos. Kaya nga po, itong grace na ito po yung nag-save sa atin. Nagligtas po sa atin. Nagbigay po ng kalakasan sa atin. Ito po yung grace na nagbigay ng kaliwanagan sa atin. Na ito pala yung totoo. Kaya nga po, this is not from yourselves. Hindi ito nanggaling sa atin. Ito ay regalo ng Diyos. Hindi niya pinababayad ito. Regalo niya sa atin. Kaya nga po, tanggapin lang po natin. Wala na tayong dapat gawin. Hindi po katulad ng iba. Nagbibigay pa ng 1 milyon, 2 milyon. Tapos nakapastil pa doon, nakalista yan, nandoon sa may pinto. Hindi mo masusuhulan ang Diyos. Hindi mo mabibili ang Diyos. Lahat ng kung anong meron ka galing sa Diyos yan. May trabaho ka, ang nagbigay ng karunungan sa iyo, ang Diyos para magkaroon ka ng trabaho. Para pumasa ka sa interview. Meron kang business, bakit umuunlad ang business mo? Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan sa iyo para umunlad ang business mo. Kaya wala kang pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, dahil marunong ako, kabyasnan ko, mag-uumpisa ka ng babagsak pag ginawa mo yan. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kaya nga po, dito napakaliwanag. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by your works, so that no one can boast. Maliwanag po, hindi nga sa ating mga gawa eh. Hindi dyan sa sinasabi mong napaunlad ko yung aking trabaho, yung business ko. Hindi. Kaya nga, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya, so that no one can boast. Wala kang pwedeng ipagmayabang. Kaya ligtas ako, ay, kabyasnan ko. May kupanan din. Sinaw kupanan din. Kahit na anong ipagmalaki mo. Kahit na anong gawin mo. Wala pong kwenta yan. For we are God's handiwork. Tayo po ang Diyos po yung lumalang sa atin. Sabi po diyan, created in Christ Jesus to do good. Yung created dito, yung na-born again po yung espiritu po natin. Dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno, si Eva at si Adan. Disobedience po yan. Hindi nila sinunod yung pinag-uutos ng Diyos sa kanila. Kaya po, namatay yung ating espiritu. Yung kaugnayan natin dahil sa kasalanan. Pero napakabuti ng Diyos. Siya pa rin yung gumawa ng paraan para mapalapit tayo o muli tayong magkaroon ng relasyon sa Kanya. Naisip po ninyo yon? Ako pag naiisip ko po ito, naluluha ako sa ginawa ng Diyos. Pambihira, kami na ang nagkasala, ako na ang nagkasala, pero siya pa rin ang gumawa ng paraan para ako mapalapit pa rin ako sa Kanya. Ano ang ginawa niya? Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Ang krus na yan ang tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya wala man tayong pwedeng ipagmalaki. Napakabuti ng Diyos sa atin. Which, sabi po diyan, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Ito po yung dapat natin malaman. Na dapat, bilang mga mananampalataya, yung kabutihan po ang dapat nating ginagawa. Pagsunod sa ating Panginoon. Amen po. Sa Titus chapter 2 verse 11 after 12, ang sabi po, ang definition ng grace. Kaya nga po dapat yung grace, ang definition niyan, lagi nating kinukuha ayon sa salita ng Diyos. Hindi po doon sa alam nating ipaliwanag pagkatapos nalilihis na tayo. Kaya nga po marami yung nagsasabi na yung extreme grace, kahit na anong gawin mo, ligtas ka pa rin. Hindi po. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Ano ang sabi ng Titus 2:11 after 12? For the grace of God has appeared that offers salvation to all
people. Verse 12, it teaches. Ano po ang sabi? It teaches. Itinuturo sa atin. Ano ang tinuturo sa atin? It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Ano po yung totoong grace? Kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, dapat ano yung nakikita sa iyo? Ano yung dapat nagagawa mo kung totoong nasa sa iyo o naranasan mo yung biyaya ng Diyos sa iyo? Kaya nga dito sinasabi, it teaches us. Sino yung nagturo nito? Sino yung nagbigay ng kalakasan sa katapangan sa atin para magawa natin? It teaches us to say no to ungodliness. Kaya wala po yung extreme grace. Hindi pwede mong sabihin na tinanggap mo si Kristo pagkatapos babalik ka uli sa iyong lumang pagkatao. Babalikan mo yung pambababae mo, pagsusugal mo, sinungaling ka. Pagmumura mo. Meron ho bang ganon? Ano ho ba ang maliwanag na itinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa grace? It teaches us to say no to ungodliness. Amen po. That is the real meaning ng grace. Dapat ito po yung naipamumuhay natin. Ito yung nakikita mo sa iyong sarili. Nakikita ng ibang tao sa iyo. Na tunay ka nga naligtas. Na tunay ka nga nag-uobey, sumusunod sa salita ng Diyos. It teaches us to say no to ungodliness. Hindi po sinabi diyan, it teaches us to say partially. Ang sinasabi dito, no. Kapag mali, mali. Amen. Wala ka sa gitna. Kung no ka, no. Kung yes ka, yes. Hindi ka lagi doon sa gitna. Mo gagawa nito. Hindi ka obedient noon. Kaya nga, tandaan po natin, teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Sinabi ba dito sa susunod o yung mga nakaraan? Ang sinasabi po dito, present age. Sa kapanahunan po natin, magagawa natin yan. Amen po ba? Kaya yan na yung bunga ng obedience eh. Amen. Habang nabubuhay po tayo, ito po yung sinasabi dyan. Ano po? It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live life. To live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Amen. Maliwanag po sa atin. Sa James chapter 2 verse 20-22, ang sabi po ni James, you foolish person, ikaw namang na tao, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made completely by what he did. Sabi po dito ni James, isa kang hangal, isa kang mangmang. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Tandaan po ninyo, kapag naranasan po ninyo o tinanggap ninyo yung biyaya ng Diyos sa inyo, hindi po pwede na walang pagbabago sa iyong buhay. Kaya nga po yung 2 Corinthians 5:17, ano po ang sinasabi roon? Kung sino man yung na kay Kristo,
Ang ibig sabihin, tinanggap mo na si Kristo. Nandito na ang banal na Espiritu sa iyo. Ikaw ay bagong nilalang na. Yung luma mong pagkatao ay wala na yan. Burado na dapat. Hindi mo na binabalik-balikan pa. Burahin mo na, kaya nga magkakaroon ng transformation at yung change of mind. Dapat ito po yung gawin natin. Ito po yung hangarin natin. Para yung luma natin pagkatao, hindi na dapat maghahari sa atin yan. Opo, paminsan-minsan. Ano po? Pero hangarin po natin. Yung bagong pagkatao na yan, yan po yung umangat, yung lumitaw sa atin. Yan yung makita sa atin. Kaya nga po sinasabi dito ni Santiago, isa kang hangal, nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalataya, walang kasamang gawa? Kung ikaw talaga ay na-born again, kung ikaw ay obedient sa ating Panginoon, ang pagbibigay sa ating Panginoon ng tithes and offering, walang problema yan, hindi na pinag-uusapan yan. Dahil alam mo, mahal mo ang Diyos. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya sasaktan. Yung kwento sa ni Saul. Nasaktan ba? Nalungkot ba ang Panginoon sa ginawa ni Saul? Nalungkot siya, di ba? Sa atin kaya, natutuwa ba ang Diyos sa atin o nalulungkot ang Diyos sa atin? Sabi ko nga po nung nakaraan, kung si Job pinagmalaki ng Diyos kay Satanas, tao rin si Job. Tayo kaya pinagmamalaki ng Diyos kay Satanas. Ano po sa palagay ninyo? Kayo lang po ang pwede na sumagot niya. Kaya nga po dito, noong si Abraham, sinabi ng Diyos sa kanya ng Panginoon, bigay mo, iaalay mo sa akin yung anak mo. Nagreklamo si Abraham. Yung anak niyang ito, si Isaac, hinintay niya ng 25 years. Nagkaanak lang sila nung 100 na po si Abraham. Pero sumunod pa rin si Abraham. Dito nakita ng Diyos na talagang obedient. Talagang nirirespeto ni Abraham ang kanyang Diyos. Bahal na mahal ni Abraham ang kanyang Diyos. Alam po ninyo, kapag tayo ay attached sa isang bagay, napakahirap po na ibigay yan o alisin mo sa sarili mo. Amen? Kaya nga po yung iba, atin niyang, yung atin, ren, kasi atin lang kaya rin eh. Ano pong tawag nun? Sentimental value. Alam po ninyo tayo, pag sobra po tayong attached sa pera, marami pong nagagawa ang pera sa isang tao. Kaya nga po, ano ang sinasabi? Yung money, the money is the root of all kinds of evil. Ang pera po, kapag masyado kang attached. Nung nakaraang linggo po, may nangyari po namatay po ang biyanan ko. Pagkatapos, 4 na araw po kasi biniyayaan po kami ng Panginoon ng isang tindahan po. 4 na araw po kaming nakasara. Kinabukasan, Lunes, magbubukas ang misis ko. Ako naman po, dahil every Monday, nasa kapulisan po ako, nagtuturo po kami. Nandito na po ako, tinawagan niya ako, tinext niya ako na sabi niya, pinasukan kami. Nung sinabi niya po yun, dati po, umaalsa ang aking, yung inner being ko. Mapali na kabuntok, nung nanonig tang asa, sabi mo, ingkay na. Pero dahil po, naging topic natin yung gratefulness. Nung mabasa ko po at marinig ko, ang boses ng misis ko, very calm po siya, na pumasok sa agad
inan ng Holy Spirit sa akin? O si Job? Ano ang sinabi ni Job? Sa magaganda lang bang bagay, pwede kang magpasalamat, pasalamatan mo ang Diyos? Eh, dun sa mga ganyan na pangyayari, pasasalamatan mo pa rin ba ang Diyos? Lord, salamat po, sabi ko, sa isip ko. Nung mangyari yon, wala po kami doon. Dahil po naiwan noong magnanakaw po, yung ganyang kalaking gunting na makapal po. Baka yung dumaan po sa likuran sa may banyo, tinanggal niya yung grill. Na ano. Sabi ko, Lord, salamat po. Siguro po ang kailangan lang nun, yung diaper, yung gatas, yung deodorant po, yung Rexona, tsaka yung pampakinis ng mukha. Ano po, tsaka yung tablet. Marami, yun lang po ang ginawa. Mabuti po, yung mga gamot na talagang mamahalin, wala siyang ginalaw. Lord, salamat po, Ginoo. Ako. Ang panalangin po namin nung nandun, pumunta po ako doon, sabi ko, Lord, tara, manalangin tayo. Manalangin tayo. Pasalamatan natin ang Diyos. Ipanalangin natin na itong taong na ito na isang araw, merong lalapit sa kanya na magsishare sa kanya patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. Wala yung panghihinayang. Sabi ko na wala yung attachment. Yung talagang attach na attach ka, yung talagang nung kaya mo, akit mo, siguro mga durog ya ka na ako ito Ingkahin. Pero nawala po yun. Yung naging yung aking naging asal o yung naging ng sarili ko, naging mapagpasalamat kami sa ating Panginoon. Ito po yung binibigay ng grace. Ito po yung resulta ng grace. Makikita mo ngayon sa sarili mo, totoo pala ang salita ng Diyos. Meron kang kapayapaan kapag obedient ka sa salita ng Diyos. At alam po namin, ibabalik pa ng higit sa doble yung nawala na yon. Ibabalik ng Diyos yun. Kaya nga po, dito makikita po natin na dapat po yung pananampalataya natin lagi may kaakibat na gawa po yan. Amen. Mahal mo ang Diyos? Naranasan mo yung grace niya? Wala na pong problema sa inyo ang tithes and offering. Kapag kami nagsasalita rito, hindi po pwedeng hindi namin ituro sa inyo yan. Dahil yan po ay nasa salita ng Diyos. Pag kayo po ay hindi naturuan nito at nagkita-kita o magre-report tayo sa ating Diyos pagdating ng panahon, baka sabihin ninyo, sila Pastor Is, sila Pastor Manny, sila Pastor John po. Hindi nila itinuro sa amin yan. Ngayon, wala po kayong masasabi niya. Lahat po kung ano ang sasalita ng Diyos, hindi po namin kino-compromise. Itinuturo po namin sa inyo ng 100%. At nasa sa inyo lang po ngayon kung susunod kayo, kung magiging obedient po kayo. Amen. You have the free will. Gamitin ninyo sa tama ang free will na yan. Amen. Pangalawa po, obedience is essential for your peace and joy. Pag tayo po ay nagiging disobedient, nadadamay po yung nasa kapaligiran natin. Yung mga pamilya po natin. O kung nagtatrabaho ka, nadadamay po yan. Alam po ninyo yung kwento ni Jonah? Ano po ang pinagagawa ng Diyos kay Jonah? Pumunta siya saan? Sa Ninive. Pero si Jonah galit na galit doon sa mga tao doon. Kasi masasamala, marokla. Burinan mo na mo impyerno. Kaya nga, ano ang ginawa niya? Imbes na sa Ninive siya pumunta, saan siya pumunta? Sa Tarsis. Sumakay siya ng barko. Nung nasa barko po siya, nagpadala ang Diyos ng unos. Talagang halos masira na po yun. Natakot na yung mga tao na nandoon sa barko. Sino kaya? Ano kaya ang kadahilanan? Bakit kaya nagkakaganyan? Ano po? Kaya marami po silang ginawa. Nakita nila si Jonas natutulog doon sa isang tabi. Oy, sabi, matutulog ka kaya, ninoy ka. Siguro kitang balo mo na yung manilyari. Magbug na yung masira yung kaya katamong sasakyan na barko o
O tika kanya, man mo patudtud ken. Ingay. Kaya nga po, hinahanap nila, ano kaya yung kadahilanan? Kaya nga po, may kahila po yung casting, yung pumbote na pinaiikot na ganyan. Ano po, ginawa nila yon. Tumama naman yun, nahulog kay Jonas. Aha, ikaw pala, isa la rin. Kaya po sabi ni Jonas na, ihulog ninyo ako, itapon ninyo ako sa dagat. Siguro nag-isip tong mga kasama niya, lawin mo yung sitwasyon. Yatsada ka kyan. Matay na ka kanya. Pero, kinumbinsi pa rin ni Jonah, itapon ninyo ako sa dagat, sa tubig. Pagkatapon po, may sumalo naman sa kanyang malaking isda. Ano po? Ang sinabi ng salita ng Diyos, isda. Ano po? Kaya, paano kalaki ang isda para lunukin niya si Jonah? Ano po? Ngayon nakikita po natin sa Facebook, pinapakita nila, may malalaking ang isda, hindi po sila pating, hindi sila whale. Ano po? May isda, fish. Ano po? Wala naman po kasing imposible sa Diyos. Posible po lahat. Kaya nga po, naranasan ni Jonas, yung 3 araw siya nasa loob, sa malansang tiyan ng isda. Kaya nga po dito, yung disobedience, ang gusto ko pong makita ninyo, yung pag-disobedient ka, na dadamay yung mga nasa kapaligiran mo. Kaya nga po dito, sabi ng John chapter 15, verse 10, 11, when you obey my commandments, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandments and remain in His love. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Sa verse 11 po, verse 11 sabi niya po, I have told you these things so that you will be filled with my joy. Paano ka po mapipilled ng joy? By remaining. Ano po? Saan? Sa love ng ating Panginoon. At paano itong love na ito? Paano mo rin siya mararanasan? By obeying His command. Amen po ba? Obey my commands, you remain in my love. Kapag tayo po ay nananatili, nag-o-obey, sinusunod, ipinamumuhay po natin ang mga kautusan ng Diyos, mararanasan po natin yung kagalakan na nagmumula sa Kanya. Iba po yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi po happiness yan. Yung happiness po, nakikita mo yan, pag wala na yung mga bagay na yan, hindi ka na happy. Malungkot ka na. Pero yung joy na nagmumula sa Diyos, dito po yan. Kahit na wala yung mga na yan, yung joy nandito, yung kagalakan na nagmumula sa Diyos. Bakit ka puno ng kagalakan? Bakit lagi kang nagagalak? Dahil nananatili ka kung ano yung pinag-uutos ng Diyos. Kaya yung pag-ibig niya, nasa sa iyo. Amen po ba? Masalaya po. Kaya nga po doon sa Romans chapter 8, meron po dito, laging ginagamit, sabi po, who shall separate us from the love of God? Sinabi po dyan, kung ano yung pwedeng makapag-separate, makapaghiwalay sa iyo, sa ating Panginoong Jesus. Sinabi po dyan, ano po yung mga pwedeng yung trouble ba, yung hardship ba? Opo, pwede yan. Pero po pwede rin po na pwedeng maghiwalay sa iyo. Sa Diyos, sa iyo ay yung sarili mo. Pwede mo siyang ihiwalay. Kaya nga mayroong mga backslider Kaya nga alam na nila yung katotohanan pero nagbabackslide pa sila, humihiwalay pa rin sila. Desisyon nila yon. Kaya ikaw mismo, pwede mong ihiwalay ang iyong sarili sa Diyos. Hindi lang po yung mga nakasulat na yan. Ikaw mismo. Amen po. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ako pwedeng milako.
King lugod na ning Ginoo. Nino sinabi kaya ka? Kaya nga punong-puno ng kahabagan, punong-puno ng biyaya ang Diyos. Tumalikod ka na nga sa Diyos, pero hinihintay ka pa nga niya lumapit ulit, bumalik ulit. Di ba? Katulad po nung prodigal son. Ganyan kabiyaya ang Diyos. Nandyan lang ang ating Panginoon. Ang hinahanap niya sa atin talaga, yung 100% na obedient po. Kaya nga, gusto mong maranasan yung kapayapaan at yung kagalakan, sumunod ka lang sa Diyos. Trust and obey, for there is no other way but, to trust and obey. Paniwalaan mo, sundin mo ang mga salita ng Diyos. Alam po ninyo, marami po dito sa bahay-sambahan na ito, na nung una mahirap po namin ginawa, pero sumunod po kami. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, sinunod po namin. Opo, mahirap. Pero ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan, katalinuhan, ng karunungan at lakas ng loob sa bawat isa't isa sa atin. Kung talagang 100% mo na ibibigay o susunod ka sa ating Panginoon. Bakit naririto po tayo? Dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. At alam ko po, alam namin, at alam ninyo, pupunuin pa ng Diyos ng maraming kaluluwa ang mga upuan na yan. Marami pa po sa ating mga pamilya ang hindi pa natin kasama. Mag-obey lang po tayo sa ating Panginoon. At mararanasan po natin yung kapayapaan at yung kagalakan po na kanyang pinagkakal. Sa Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. If you are willing and obedient, pwede kang maging obedient pero hindi ka naman willing. Pwede ka naman maging willing pero hindi ka naman obedient. Dapat parehas. Sino ginagawa po natin? If you are willing, sabi po dyan, and obedient, you will eat the good things of the land. Talagang mararanasan mo yung kasaganaan po. Kasaganaan, hindi lang po sa pera. Kasi laging nasa atin kaisipan, pera ang kasaganaan, hindi po. Yun lang, wala kang karamdaman. Yung buo lang yung pamilya mo, kasaganaan na po yan. Yan na po ay blessing na po yan. Amen. May trabaho yung mga anak mo. Meron kayong business. Blessing po yan. At lalong-lalo na, naranasan mo pa yung pag-ibig ng Diyos. Blessing po yan. If you are willing and obedient, willing ho ba kayo at obedient sa Panginoon? Sinabi po ninyo yan sa ating Panginoon. Sa Job chapter 36 verse 11, if they listen and obey God, they will be blessed with prosperity throughout their lives. If they listen and obey, kung pinakikinggan at sinusunod nila ang Diyos, sabi, they will be blessed with prosperity throughout their lives. All their years will be pleasant. Hindi po sinabi ng Diyos na hanggang 25 years ka lang mararanasan mo yung kasaganaan. Ang sinabi po dyan, all their years will be pleasant. All their years. Ang buong buhay mo na habang naririto ka sa lupang ito, kung ilang taong ka bibiyayain ng Diyos ng taon mo sa lupang ito, ganyang ka kasagana. Kung willing and obedient tayo. Kung obedient ka sa ating Panginoon, ito po yung mararanasan po ng bawat isa't isa sa atin. Alam ko po, marami na po nakakaranas sa atin. Yung iba, kung hindi pa po ninyo nararanasan, iyan po yung susi, obedience. Obedience po. Maging obedient ka pa sa ating Panginoon. Kaya nga ito yung sinasabi sa Job chapter 36 verse 11. If they listen and obey God, they will be blessed with prosperity throughout their lives. All their years will be pleasant. Hallelujah.
Last, obedience is the key to receive God's blessing. Ang obedience po, ito yung susi para matanggap po natin, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 22, and we will receive from Him whatever we ask because we obey Him and do the things that please Him. Meron pong isang kwento sa Bible po, sa Luke chapter 5, nung ang ating Panginoong Jesus po, nakita niya sila Peter, yung mga kasamahan niya po. Ang sabi niya, humingi po siya ng favor kay Peter. Pwede bang hiramin yung bangka mo? Ano po? Dahil magpe-preach ang ating Panginoon. Dahil nga maraming tao, natural, kung maraming tao dyan, hindi na siya masyadong makikita. Kaya ito po, dagat yan. Humiram po siya ng bangka. Hiniram niya yung bangka ni Peter. Pinahiram naman po ni Peter. Sumakay ang ating Panginoon. Tapos, lumayo siya ng konti. Nagsalita po, nag-preach ang ating Panginoon. Si Peter, habang siya po ay nandun siguro sa malayo-layo ng konti, nakinig po siya. Pinakinggan niya ang ating Panginoon. Pero hindi po siya nainip. Hindi po katulad natin. Oras na, Pastor. 8:35 na po. Hingkain na. Pero siya, hindi siya nainip. Pinakinggan niya pa rin ang ating Panginoon. At pagkatapos po dito, pagkatapos niyang nagsalita ng ating Panginoon, si Peter po, sabi ng ating Panginoon, shortcut ko na po. Peter, Kenny, yachayo na pintan lambatyo. O, Ginoo, kalwat mi na po, Kenny. Nabengi pa, o nandin pang galing ngaldo. At yun, kaya po, Kenny, gawa mi na nga ni ngagawa mi. Pero, alaki pong ikwang asan. Pero ano po ang sinabi ng ating, ihulog ninyo, iatsan ninyo, ihagis ninyo yung lambat. Ano po? Hinagis naman. Sumunod naman po si Peter. Noong pong sinunod niya yon, sumunod siya sa sinabi ng ating Panginoon. Ano po? Dito po, yung blessing. Kaya dito po ninyo makikita yung blessing, ay yung obedience, ay isang susi sa pagpapala. Kaya nga, noong pong hatakin na nila, hilain na nila yung lambat, hindi na nila mahila. Nagpatulong pa po si Peter. Kaya nga po, yung pagsunod. Sana, noong nag-request ang Diyos kay Peter, sabi niya, Peter, pandaman mo na akong kaya, bangka. O Jesus, akakit mo, gagamitan milay. May reklamo. Alayang sinabi, Peter, sumunod lang po siya. Hindi lang siya sumunod, nakinig pa rin siya yung pangalawa po. Nakinig pa rin siya. Hindi siya pumunta doon sa mga kasamahan niya nakipagkwentuhan. Nakinig po siya. Sumunod, nakinig. Nakinig, sumunod. Kaya tayo gusto po nating maranasan ang blessing ng ating Panginoon. Sumunod po tayo. Ang sabi ng 1 John 3:22, and we will receive from Him whatever we ask because we obey Him and do the things that please Him. Ano ba yung nakapagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoon? Natural yung pagsunod sa Kanya at gagawin mo, ipamumuhay mo kung ano yung Kanyang ipinag-uutos. Ano ba yung pinag-uutos niya? Mamuhay ka na merong kabanalan. Mamuhay ka na may katapatan. Mamuhay ka kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Magpatawad ka. Maging mapagbigay ka. Maging maluwag ang kamay mo. Maging magalak ka kapag nagbibigay ka sa Panginoon. Amen po ba? Hebrews chapter 10 verse 36. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Kailangan lang po nating magtiyaga para pag nagawa natin yung kagustuhan o yung gustong
ipagawa sa atin ng ating Panginoon, ang sabi diyan, you will receive what He has promised. Kapag naging obedient ka sa ating Panginoon, ano ang promise niya? Prosperity. Di ba? Proteksyon mo. Kagalakan. Sobrang kagalakan. Yan yung pangako ng Diyos. Ano po ang gusto ninyo? Obedient kayo o disobedient? Masunurin kayo o pasuway kayo? Mas maigi na po yung maging masunurin po tayo. Amen? Kaya sa Acts chapter 5 verse 32, and we are His witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Kapag tayo pala ay masunurin, ano po ang sabi ng salita ng Diyos? And we are His witnesses to these things. Ano ba yung mga nakikita po natin? And so also is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Yung palang masunurin, yung mga sumusunod kay Kristo, ano po ang meron sila? Natural, ang banal na Espiritu. Kapag hindi ka masunurin, wala sa iyo ang banal na Espiritu. Ang Espiritong nasa sa iyo, yung Espiritu ni Satanas. Kasi saan nanggagaling yung Espiritu ng hindi pagsunod? Sa Diyos ba? Hindi po, kay Satanas yan. Natural, dalawang Espiritu lang ang dapat. Dapat yung isang Espiritu lang ang nasa sa atin. Yung Espiritu yung banal na Espiritu. Amen. Kapag masunurin po tayo. Sino po yung masunurin ngayon? Dapat masunurin po tayo. Amen po ba? Sabi po ng salita ng Diyos yan. Kaya nga po, lagi po natin tandaan, kung marami kayong pinakikinggan ng mga katuraan, lagi ninyong tignan ang salita ng Diyos. Basahin ninyo ang salita. Huwag lang po tayong nakikinig. Pag-aralan mo. Humingi ka ng wisdom, ng knowledge, ng understanding sa Diyos. Paggabay ka sa Holy Spirit para lalo mong maunawaan. Hindi yung karunungan mo ang ipaiiral mo kahit kailan. Ang karunungan po natin, kamangmangan lang po yan sa Diyos. Basura lang po yan. Tandaan po natin yan. Kaya nga po, sa umagang ito, napakainam po na tayong lahat ay maging obedient sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? The power of obedience. Ang sabi po, obedience is the fruit of your salvation. Number 2, obedience is essential for your peace and joy. Number 3, obedience is the key to receive God's blessing. Sa Luke chapter 11 verse 27-28, as Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed." Mapalad yung babae. Sino po yung tinutukoy dito? Si Maria, na nag-alaga. Kanino? Kay Jesus. Pero, ano yung sabi ng Diyos? Doon sa 28. He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Mas mapalad pala yung, ano ang sinasabi dito? Yung narinig niya ang salita ng Diyos at kanyang sinunod. Mas mapalad po tayo kay Mary. Kung si Mary po, siya yung nagsilang sa ating Panginoong Hesus. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos, maliwanag po sa atin, na mas mapalad po tayo kapag ano po? Kapag pinakinggan natin ang salita ng Diyos at ano po? At sinunod po natin. Amen po. Masalaya po, maliwanag po sa atin. Yung mga nanonood po sa inyong mga screen, sa mga ano po ninyo, tablet ninyo, sa mga cellphone ninyo, masalaya po yan. Na po, ayan po yung salita na ng Ginoo. Luke chapter 11, 27-28. Mas mapalad tayo na nakakarinig sa salita ng Diyos at sinusunod at ipinamumuhay po natin. Amen. Ngayon, sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Mission Sunday po natin ngayon. Sa bahay-sambahan pong ito, yung itinagubilin po ng Diyos sa atin, ano po, yung Matthew 28:19-20. Sabi po, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. And teaching them to obey everything, lahat, I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Amen po ba? Kaya mapalad po tayo sa bahay-sambahan na ito, na itinuturo po sa atin kung ano ang mga kautusan ng Diyos. At mapalad po tayo. Kaya binibless tayo. Bakit? Because we listen, we hear the word of God, and we obey it. Amen. Kaya nga po, salamat sa Diyos. Meron siyang salita na nagbibigay po ng kaliwanagan, ng kaalaman, ng lakas, at ng kasaganaan sa atin kapag tayo po ay sumunod sa Kanya. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na communion.